Welcome sa Mother Recaps. Ngayon ay ikukwento ko sa inyo ang isang adventure, comedy, crime film mula 1994, na pinamagatang Baby's Day Out. Spoilers ahead. Watch out and take care. Si Bennington Austin Cotwell IV na mas kilala bilang Bink ay anak ni Lorraine at Bennington Austin Cotwell III na mag-asawang mga socialite na nakatira sa isang mansyon sa isang suburb ng Chicago. Si Yaya Hill Burton ang lagi niyang kasama at talagang nag-aalaga sa kanya. Lagi din siya nitong binabasahan ng kanyang paboritong libro na Baby's Day Out, or as Bink calls it Bubo na paulit-ulit kahit pagod na siya. Ngayong araw ay kukunan si Bink ng larawan para lumabas siya sa mga social page ng pahayagan. Dahil feeling ni Lorraine ay itinatago nila ang baby nila sa mga kaibigan nila. Habang inihahanda ng ina at yaya ang sanggol, ang mga photographer ay handa na ring umalis. Ngunit nakatagpo sila ng problema nang tambangan sila ng trio ng mga kriminal. Ang tatlong pangit na sila Eddie, Vico at Norby ay dinakip ang mga tunay na photographer, at itinali at iniwanan ang mga ito sa isang lumang abandonadong bodega. Kinuha ng tatlong pangit ang kanilang uniform at van at nagpanggap na sila ang mga photographer ni Bink. Pagdating nila sa mansion, umakto sila ng mahusay para pinaniwalaan na walang isyo, kaya inilabas nila ang kanilang mga kagamitan na parang kukunan talaga nila ng larawan ang bata. Nakiusap si Eddie kay Lorraine na bigyan sila ng time makapag-isa dahil maaring maabala sila. Si Hilberton ay mukhang may pag-aalinlangan, ngunit pinaalis siya ni Eddie nang itinuro niya ang kanyang kasuotan ay hindi sapat para sa litrato at ang mga katulong ay umalis din kasama niya upang tulungan siyang maghanap ng tamang damit, ngunit bago gawin iyon, binigay ni Hilberton kay Eddie ang libro kung sakaling mahirapan si Bink. Sa pagkawala ng lahat, napakadali para sa mga kriminal na nakawin ang sanggol at makatakas sa pamamagitan ng bintana kung saan nakaparada na ang van nila. Nagpalit sila ng sasakyan sa kalagitnaan bagaman iniiwan ang kanilang nag-disguise sa likod ng mga uniforme at kagamitan ng mga photographer kapalit ng sarili nilang van. Nakahanap si Larry ng isang note na naiwan na nagsasabi sa kanya na huwag tumawag ng pulis, at bumalik si Bennington mula sa trabaho pagkatapos makatanggap ng isang karatula na humihingi rin ng pera. Ang mga pulis at ang FBI ay dumating kaagad sa bahay at sinimulan ang kanilang investigasyon. Gusto ni Larry na hanapin ang anak niya sa sarili niyang paraan ngunit pinigilan siya dahil maaring mapahamak pa siya. Samantala, ang mga kriminal ay nasa kanilang secret hideout, ang huling palapag na apartment ng isang mataas na gusali na may malaking orasan sa harap. Matapos palitan si Bink ng hindi masyadong magarbong damit para walang makapagsabi na siya ay isang mayaman na sanggol, dinala siya ni Norby sa kwarto at binasa sa kanya ang libro, sinusubukang patulugin siya, ngunit siya ang nakatulog. Si Bink ay tumingin sa libro ng mag-isa at napansin may mga ibon sa labas ng bintana tulad ng mga nasa kwento, kaya gumapang siya palabas at ginamit ang fire exit upang umakyat sa bubong dahil sinundan ang mga ibon. Nung nakakita siya ng skylight, tinitingnan niya ito at nakita niya sina Eddie at Vico sa silid, nakuha ang kanilang atensyon nang siya ay dumura sa kanila at humagikgik. Ang mga kriminal ay natarante at hinahabol siya, ngunit nakita siyang gumagapang sa isang kahoy na tabla upang makarating sa kabilang bubong kung saan lumipad ang ibon. Lumapit si Eddie para sunggaban siya at tuluyang nataman ng tabla, buti nga sa'yo hahaha. Ibinato ni Vico ang board pagkatapos na makarating si Bink sa kabilang dako, kaya di makasunod ang tatlong bugok. Ang trio ay nagpasya na ang mga bubong ay sapat na malapit sa isa't isa upang tumalon. Nagawa ni Norby at Vico na tumawid, ngunit si Eddie ay nahihilo pa rin at nahulog sa isang dumpster ng eskinita. Samantala, nakapasok si Bink sa loob ng gusali ngunit di rin ito nagtagal at nakarating sa elevator. Sina Norby at Vico ang nagligtas kay Eddie sa labas ng basurahan. Sakto namang nakita nilang nakasakay si Bink sa kulay asul na bus dahil tugma ito sa nasa libro, kaya nagmamadali silang pumunta at sumakay sa kanilang van at sinundan ang bata. Napansin sila ng driver ng bus kaya nagmaneho palayo sa kanila. Nawala ang mga ito sa loob ng ilang blocks hanggang sa ang tatlong pangit ay nakahanap ng daan pabalik sa pangunahing kalye. Ang bus ay huminto para pababain. Ang isang malaking babae, na may dalang bag kung saan gumapang si Bink. Kinausap ni Norby ang driver at nagtanong tungkol sa sanggol, ngunit umalis na lang ang bus at di pinansin ang tatlong bugok. Habang tumatawag ang driver sa opisina para alamin kung may anumang ulat ng nawawalang sanggol. Nakita ng tatlo ang malaking ginang na naglalakad sa likod ng kanilang van at napansin si Bink na komportableng nakaupo sa kanyang bag at ngumisi pa ito sa kanila. Sinimulan nilang sundan siya, sinusubukang mag-isip ng paraan para kunin si Bink nang hindi niya nalalaman, ngunit napansin ito ng ginang kaya ibinaba nito ang kanyang mga gamit upang bugbugin ang mga ito.
Nabogbog ang mga bugok at nagsitakbo. Sinasamantala ni Bink ang pagkakataon na gumapang palabas ng bag at pumasok sa isang department store. Doon ay natagpuan siya ng empleyadong namamahala sa daycare ng mall, na sa palagay ay tinakasan siya ni Bink sa pasilidad. Dinala niya si Bink at iniiwan sa iba pang mga bata pagkatapos palitan ng lampin, ngunit muling nakatakas si Bink sa pamamagitan ng pag-akyat sa stroller ng isa pang sanggol nang dumating ang ina upang kunin siya. Matapos inumin ang lahat ng juice mula sa bote ng isa pang sanggol, hinihintay ni Bink ang endador upang huminto at umakyat pabalik, lumakad papunta sa mga pinto at naghihintay ng matanda na magbukas sa kanila para makalabas na siya. Sa mga lansangan, isang reporter ang nagko-cover sa kanyang pagkidnap sa mga balita, at gumapang ng mabilis si Bink. Nakita niya ang dilaw na taxi at naalala niya na ito ay nasa kanyang libro. Dahil sa kanya nahulog ng reporter ang kanyang mikropono at ang kamera ay napatapat sa kanya ng isang segundo, sapat na para sa mga kriminal na makita siya sa telebisyon ng isang tindahan. Dali-daling pumunta ang tatlong bugok ngunit hindi sila umabot sa oras, gumapang si Bink sa taxi at tiningnan sila sa bintana habang umaalis ang sasakyan. Pansamantala, nakatanggap ng tawag ang mga Cotwell mula sa isang lalaking nagsasabing nakita nila ang baby. Itinuro ng lalaki ang isang apartment pagkatapos kumuha ng pera mula sa kanila, ngunit ito ay syempre isang kasinungalingan, ito ay isang random na sanggol na pag-aari ng isang perpektong magandang babae. Nung pumarada ng taxi para ibaba ang mga pasahero nito, gumapang palabas si Bink at nakita ang zoo sa kabilang kalye, na nasa kanyang aklat din. Dumating ang mga kriminal, na sinundan ang taxi kasama ang kanilang van, at makita siyang tumatawid sa kalye nang walang anumang takot. Sinusubukan nilang gawin ang parehong pagtawid, ngunit sila ay nahirapan. Dahil nga sila ay bugok, kaya sila ay tumalsik at nahulog sa kanal. Kawawa naman ang mga bugok. Pagkalabas nila, agad silang pumasok sa zoo at sinundan ang mga truck ni Bink sa mga dumi na nagdadala sa kanila sa bahay ng unggoy, kung saan si Bink ay kontentong nakaupo sa loob ng hola na may bakulaw. Gustong-gusto ng bakulaw na ito ang sanggol at tinuturing siya na parang sarili niya, pinapakain siya ng mga prutas at pinapanatili siyang ligtas. Ito ay hindi kasing ganda gayunpaman, nang ipasok ni Vico ang kanyang braso sa loob ang hola upang subukang sunggaban si Bink, pinapanood lang siya ng bakulaw ng ilang segundo bago papalapit at binasag ang kamay nito gamit ang kamao. Ang susunod nilang ideya ay gumamit ng map na makikita nila sa malapit. Idinikit ni Norby ang hawakan nito sa loob ng hola at inilagay ito sa damit ni Bink para kunin siya, ngunit mabilis na napansin ng bakulaw at ibinalik si Bink bago hinampas ng map si Norby. Pagkatapos, hinihintay nilang makatulog ang unggoy, at ngayon naman ay si Eddie na ang subukang ilabas ang sanggol. Sa una, tila matagumpay niyang inilapit si Bink, ngunit nagising ang bakulaw, hinawakan si Eddie, at galit na inihagis siya sa isa pang hola pagkatapos umungal sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang binuksan ng zoo ang likod ng hola ng gorilla upang manatili ito sa labas ng ilang sandali, na nagbibigay kay Bink ng pagkakataon upang ligtas na makatakas. Habang hinahanap ng mga Cotwell ang larawan ni Bink sa papel ngunit hindi sa paraang gusto nila, tumatambay si Bink sa parke, pinapanood ang lahat ng iba pang bata na naglalaro at nagsasaya. Nagsisimula siyang gumapang muli nang dumating ang mga kriminal sa kanilang van at nagsimulang sumunod sa kanya. Halos mahuli siya bago siya dumaan sa ilang mga palumpong at isang lagusan na hindi makalakad ang tatlong bugok. Tumatakbo ang tatlo sa kabilang parke at hinihintay siyang lumabas sa lagusan sa kabilang dulo, sinunggaban siya bago dumating ang pulis. Naglalaro ng inosenteng bystander card, umupo sila sa malapit na bangko at itinago si Bink sa pagitan ng mga binti ni Eddie, na nakatikip kasama niya ang jacket niya. Nagsimulang magtanong ang mga pulis tungkol sa kanilang van at isang nawawalang sanggol, at pilit na sinasagot ni Eddie ang mga ito habang namimilipit sa sakit dahil hinahampas siya ni Bink sa singit. At sinindihan pa ito ng apoy pagkatapos niyang makakita ng lighter sa isa sa bulsa ni Eddie. Dinala ni Norby at Vico ang mga pulis upang ipakita sa kanila ang tungkol sa van habang iniwan ni Bink ang lighter sa bench at bumaba mula sa kandangga ni Eddie, kaya hindi siya mapigilan sa pagtakas dahil dumaranas ang pangit ng matinding sakit. Pagbalik ng dalawa niyang kaibigan, hinagis siya ng mga ito sa lupa at pinatay ang apoy sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtapak sa kanyang singit. Sa bahay, lumapit si Lorraine kay Hilberton, na pagtantong siya lang ang nakakaintindi sa nararamdaman niya. Habang nagbubuklod sila sa kanilang pagmamahal para sa sanggol, si Bink ay patungo sa isang construction site, at sinundan ni Vico. Nakita ni Bink ang donut ng isang manggagawa kaya umakyat siya sa isang bakal na beam upang sunggaban ito,
walang pakialam sa katotohanang itinataas siya ngayon gamit ang beam sa pinakamataas na palapag ng ang gusali. Sina Eddie at Norby ay sumama kay Vico noon, at magkasama silang tatlo sa elevator hanggang nakarating sila sa isang lugar na hindi pa nadadaanan ng beam. Ang ideya ay tumalon dito at kunin ang sanggol kapag ang beam ay umabot na sa kanilang sahig, ngunit ang plano ay hindi maganda. Nang si Vico ay tumalon sa beam, ang kanyang bigat ay nagiging sanhi ng pagtaob nito at si Bink ay dumausdas hanggang sa mapunta siya sa bubong ng elevator. Habang gumagapang siya sa loob ng gusali, sinubukan ni Eddie at Norby na tulungan si Vico, na malapit nang mawala sa kanyang pagkakahawak sa beam. Sinubukan siyang sunggaban ni Norby upang ibalik siya sa loob, ngunit nadulas siya at nauwi sa pagkakabitin. Ilang saglit pa at nahulog na ng tuluyan si Norby at bumagsak sa ibabaw ng isang kahoy na tabla. Ang aksyon na ito ay sapat na upang bigyan ang steel beam ng isang push upang si Vico ay makatalon pabalik sa gusali, at bumagsak ito sa ibabaw ni Eddie. Bagaman si Norby ay hindi masyadong maswerte at siya ay nadulas sa kahoy para lamang bumagsak ulit sa isa pang steel beam bago muling bumagsak at dumaong sa loob ng isang vat ng halong semento. Kawawa naman ang bugok di mahal ng ex niya. Sinubukan sundan ng dalawang pangit si Bink habang iniiwasan ang mga manggagawa na nasa elevator. Si Vico ay tumalon pabalik ngunit tumama ang kanyang ulo ng ilang beses at sa kanyang pagkahilo ay nahulog siya sa gusali at napadpad sa isang dumpster. Buti nga sa'yo di ka mahal ng mama mo haha. Nakita ni Eddie si Bink. Ngunit nadulas siya sa laway ng baby. Dahilan para bumagsak siya at tamaan ng maso ang ulo. Nung sinusubukan niyang bumangon ay humawak siya sa nakasabit na lubad para sa suporta, ngunit nung paghila niya dito ay humandar ang mixer ng malapot na pandikit at bumuhos sa kanya. Dahil dito ay hindi siya makalakad ng mabilis dahil sadyang napakadulas nito. Nagkaroon ng pagkakataon na makalayo si Bink. Napadpad ang baby Bink sa pababang lagayan ng mga materyales at siya ay nakatakas sa kawawang Edding pangit. Nakita ni Edding pangit ang gumagalaw na kawit ng crane at tumalon dito, sa pag-aakalang ibababa din ito sa lupa, ngunit sa sandaling ito, ang mga manggagawa ay umabot sa pagtatapos ng kanilang araw at umalis sa site. Kaya si Eddie ay napadpad sa crane habang pinapanood ang paglubog ng araw. Nakita ng isa sa mga manggagawa si Bink na gumagapang palabas ng construction site. Pero inisip niya na isa lang itong imahinasyon. Ang mga kriminal na pangit ay sumuko na sa sanggol at nagpas siyang umuwi. Ang FBI ay bumisita sa mga Cotwell upang ipaalam sa kanila ang lahat ng mga lugar kung saan nakita si Bink sa buong araw. Agad na naisip ni Yaya Hilberton ang senaryo kaya napagtanto niya na kapareho ito ng nasa librong Baby's Day Out. Kaya ang huling lugar na bibisitahin niya ay ang tahanan ng matandang sundalo. Ang pamilya at ang mga pulis ay nagtungo doon at sa wakas ay nahanap nila si Baby Bink sa gitna ng matatanda, na kumakanta para sa kanya. Kaya ang pamilya ay muling nagkasama. Lahat sila ay bumalik sa kotse kasama ang mga ahente ng FBI, at nung nagmamaneho sila sa highway, nakilala ni Bink ang gusali kung saan siya dinala dahil sa orasan sa labas. Sinimulan niya itong ituro at tinawag itong, Bubo, na nagpapahiwatig na nandoon ang tatlong kidnapper na pangit dahil iyon ang nasa libro. Lumingon ang FBI at pagkatapos tumawag ng reinforcements, pinalibutan nila ang gusali at hinihiling ang mga kriminal na sumuko at ibalik ang libro. Walang ibang pagpipilian si Eddie kundi ihagis sa kanila ang libro sa bintana. At agad ipinatong ng tatlo ang kamay sa kanilang ulo at tanda ng pagsuko. Pag-uwi ng pamilya, sinundan nila ang pagtatapos ng libro, na binubuo ng pagpapatulog sa sanggol. Nung mag-isa na lang si Bink sa kwarto ay pumunta siya sa kanyang lagayan ng mga aklat at pinili niya ang kanyang susunod na paborito, Baby's Trip to China.